yun na nga guys, no? Wala na tayong episode ngayon kasi di umaanda. Guys, yan, pakita ko ito, EasyFix. Ang Disneyland ng mga Mercedes na look. Buti na lang, naka-PPF tayo. Pero tayo nasa pink, wala. So, mas malaki yung capacity niya compared sa Wash Authority San Fernando. Malapit yung puso ko sa Bataan. Kasi taga Bataan yung wife ko. And of course, ang experience ko dito, napakaganda, napakababait ng mga tao. So, guys, meron tayong sasakyan na mas matanda pa sa atin. Tara, check natin. Alam nyo ba, na sobrang lapit sa puso ko yung sasakyan na to kasi isa to sa mga pinaka-una kong napundar na gusto kong sasakyan. No? 1987, then na Mercedes din. So, 30 plus years old na. Pabayaan na. Sobrang busy natin sa shop. Tignan nyo, sobrang dumi na. Pero buti na lang, naka-Pro Sheet plus PPF so kasi to. So, mamaya palinis natin. Pero sa ngayon, paandarin muna natin. So, yun na nga guys, no? Wala na tayong episode ngayon kasi di umaanda. Aray ko! The-jump start natin. Naubusan na ng kuryente. So this is a 6-cylinder Mercedes-Benz. Sobrang lapit ka sa puso kasi vintage siya. It's one of the cars na grabe, parang ginawa nila to last forever. So matagal ko na rin siyang project. So it's very close to my heart talaga. So ngayon, since nagkaroon tayo ng konting time sa maintenance na. Sobrang busy sa shop talaga. Sobrang daming trabaho. Kaya hindi ko na nalagaran ito. Pero usually, ito yung mga kapag may konting time, yan, papasyal tayo sa CGC, makipagkwentuhan sa mga kaibigan natin doon. Ito yung pinang-road trip natin. Actually, ito, ang goal ko talaga dito, dahan-dahan ko lang siyang mabuo na clean build. Tapos, gusto ko talaga siyang ipasyal sa Pilipinas. Alright, kaya jump start. Sana amandar! Perfect! Guys, one click start. Masyado ko na-excite. Di ko chinek yung isa. Ayun na. So guys, ngayon, wala nang gas doon. Papagas muna natin. Then, dalhin natin sa Wash Authority. So guys, yun nga, sobrang tagal na natin, sobrang dumi natin na nyo. Natatapakan na ng pusa. Yung mga dagka na rin ito, medyo crucial yung mga to eh. Kasi yung mga dagka ito, may mga, mga asset profiles to. Kaya minsan bumabaon yan. So, buti na lang, naka-PPF tayo. Pero tayo, nasa pink, wala. Nice. So, lilinisin natin to. Check natin kung anong capability ng PPF. Kasi ito yung mga usual na problem eh. Kapag sa garahe, di ba di mo naman may iwasan. Minsan may mga pusa, yan, akit sa sa sakyan. Siyempre, pag gabi, di mo naman mababawal yan eh. So, kapag walang protection, of course, siyempre, diretso sa clear coat natin or sa pintura natin yan. So, kapag naka-PPF, at least may layer of protection. So, siya muna, no? And of course, may self-healing capability. Kung di naman grabe yung tama, check na lang natin. Tingnan natin sa shop kung anong output natin after that car. Alright? Tara! So, on the way na tayo sa gasoline station. Wala na tayong gas. Wala na tayong gas. Sobrang tagal ko hindi ginamit ito dahil ang dami kong trabaho. Kwento ko lang. Yung sasakyan nito, isa to sa mga unang kong sasakyan na kumbaga pang-decente ka. Kumbaga forma ng kaunti. And what I like about this car, very reliable siya. As in, dumating sa point na may mga kailangan kami kasi na client sa malalayong lugar. Tulad ng Bataan, may Sia, pangata ng mga Tangas eh. Pero never ako nilagay sa alangan yung sakyan na to. Tapos malamig pa aircon. Komportable. In terms of gas consumption naman, of course, hindi natin pag-usapan yan. Hindi, joke lang. Miles per liter naman siguro an average regular driving, mga 8 kilometers per liter. Spirited driving, although hindi naman ito mabilis ng sakyan, siguro na mga 6 kilometers per liter. Traffic good. So, ayun, anong kailangan kong gawin ngayon? Due for change oil na rin kasi ito. And then, since this is a vintage project car, marami siyang mga abubot, mga liit-liit na kailangan gawin. Ang problem ko dito yung sa sulian eh. Kasi, nag-install lang kami na aftermarket. Hindi siya original. No, kasi sira yung susian ko. And nung time na yun, guhan lang din talaga ako. So, kung anong pwede kong gawin para magamit ko siya, go ako. Pero right now, since medyo na tayo, nagkaroon na tayong experience, and of course, we want to build it properly. So, nang ibalik yung original niya lahat. Ibalik natin yung original niya lahat. Then, yung mga liit, so rin sa ayos. So, we can also use it. It's a good base for it. You know, very vintage. Kasi pag vintage, parang may something special. Hindi kasi siya basta-basta lang na kinuha mo sa kasa, okay na. Ito, it takes a lot of patience. No? Siyempre, gagastos ka din. Yung patience, parang, it teaches you a lot of values, you know? Or a lot of things. For example, kahit may pambili ka, basta gusto mo, di mo agad mo kuha, diba? Kasi sometimes walang parts. And you have to source it, you have to be patient with it. Minsan, wala mo yung ang brand new. Surplus lang, and sure kung gagana yun or hindi. Pero overall, masaya siya kasi parang nagbubuo ng And ito kasing car na to, very special to kasi yung may-ari before nito, lolo ng
ng wife ko, ng misis ko. Special din sa kanila yung car na to, and then biglang dumating na hindi namin in-expect na ibebenta nila sa amin. Siguro, yung sasakyan nyo lumamit talaga para sa amin talaga ng misis ko. Ayan, kaya very special to. Siguro kung someday, swertihin man tayo, magkaroon tayo ng mga ibang cars na project cars, pero this will always be very special. Alright. Driving tayo ngayon sa San Fernando. Guys, yung Wash Authority. And mamaya dito tayo. Malinis tayo dito. Ngayon, papagas muna tayo. Baka magtulak tayo ng sukin. You know, this car is automatic. Meron din power steering, and of course, sa sunroof, may aircon, power window sa harap. So, parang nakamodelo ka na rin, ha? Nakamodelong car ka na rin. Yan lang naman yung nakita ko na perks ng car na to na parang kang nakamodelo. But mind you, it's 1987. It's really nice na parang yung mga vintage car, may sila, parang may soul sila, no? Pag nakita mo sila sa daan na parang, oh my god, wala ka na makakuwang ganun. Para sa mga may-ari na they keep it running. Parang kakaiba din, no? Parang alam mo, if you own one, parang alam mo kung gaano nila pinaghirapan sa sakyan. Hi sir. Hello po. Full tank po sir, premium po. Power sir. Cash po ba tayo sir? Pwede po card? Pwede po. May Go Plus Actor, SM Advantage. Meron po tayo, Go Plus. May promo din tayo ngayon sir. For every 1,500 sa P-Power, meron po kayo raffle coupon. Yung may chance kayo mananong 4,000. Sige sir, thank you sir. So guys, malalaman nyo magkano magpa-full tank ng W124 kasi almost empty na tayo. Almost empty na tayo, umiilaw na. Apa. Yan, mga 4,000 siguro. Kasi medyo malaki yung tangki nito. Pero kasi pag nagpagas ka naman, matagal mo na rin siyang gagamitin. And right now, pupunta tayo sa Makati. Might as well, full tank na natin para at least kapag nag-testing sila or ni-road test sila, may extra gas din sila. So guys, yung yung tanas natin, yung Easy Fix. I think 2 or 3 years na ako nagpapa-maintenance sa kanila kasi out of all the mechanics that I experienced with, sila sa mga pinaka napagkakatiwalaan, mabait yung mga tao din. Kaya papasyanan sila Kuya Nonong tsaka si Ma'am Lynn. Tsaka grabe, nakakatuwa gano'n nakatagal mekaniko si Kuya Nonong. Parang matanda pa yata sa akin. I mean, yung experience sa pagmamekaniko, parang 30 plus years na. Imagine mo kung gano'n na siya ka-expert sa mga ganito sa sakyan. And matutuwa din kayo kasi pag punta nyo doon sa garahe, makikita nyo doon lahat ng mga lumang Mercedes. Makikita nyo doon. Kung nangangarap ka, makikita mo up close. And then you also meet a lot of friends din. Siyempre, same interest, di ba? Mga vintage cars. You learn a lot from them. So, nakakatawa. Ayos, nakatipid tayo. Grabe, sponsor. Guys, kasama natin si Mrs. kasi ngayon. Kaya mahal na mahal kay Mrs. ko eh. No? Imagine, simula pala araw, sponsored na tayo. Sana all. Hindi pa ako naglalabas ng vlog eh. Natulong tayo kay Mrs. Kasi iwan ko to sa Makati. So, ito na tayo sa ating pinakamama. Diba guys, imagine nyo, hindi siya tumakbo for a month. Grabe, parang walang problema. Pero grabe, reliable to, promise. Siyempre, I made sure nung kakuha ko, ginawa ko muna lahat ng dapat gawin. Mga parts na kailangan ma-replace, bushings na kailangan ma-replace, shocks, of course, sa engine kung anong kailangan niya. Okay guys, ito tayo sa Wash Authority. So guys, nandito tayo sa Wash Authority, makikisingit tayo, alam ko busy sila. Sana mapagbigyan. Okay guys, so pagpapalitan lang natin, bawas natin. Tayo sa Wash Authority ulit. So, update ko lang kayo habang pinapalinis natin yung kotse natin. Itong nakausap na natin si Todome, client natin dito. So,
ito, okay na. Bali, instead of paint, papa-red or colored PPF niya na to sa atin. So, ang gagawin muna namin, of course, re-restore muna namin yung mga damages niya, yung mga maliliit na din, of course, yung mga clips na bumigay. And then, may malaki din siyang dent dito. Papa-paintless dent repair na rin natin. Papa-paintless dent repair na rin natin yung dent niya dito kasi medyo para iwas masilya lang ba, baga. And then, yung mga clip, lahat ng liit-liit, ayusin muna natin to. So, preparation, medyo challenging talaga to. It's one of the challenging projects that we have here at Wash Authority. Pero of course, it's fun. It's fun. So, tingnan natin kung ano magagawa natin dito. So, stay tuned. So, tara, pasyal tayo ng konti. Guys, ito, kung nakikita ninyo, ito yung 1 month na di natin ginamit sa sasakyan. So, ang ginawa lang dito is regular car wash lang. Since naka-paint protection film siya, yun na yung paint. Charan! Diba? Ganda pa rin, di ba? Kung naalala nyo kanina, wash lang to guys ha. Regular car wash lang ginawa natin with paint protection film lang ang naka-install dito sa kotse na to. So ito, babiyahin na natin sa Manila after. Alright? So tara, yung mga updates natin na na projects kahapon, tingnan natin kung ano na nagawa natin ngayon. This one, parating na ito nung hapon yesterday or kahapon. So this is for ceramic coating. And then ito, ongoing pa rin yung patrol natin. And we have a ProShield Plus ceramic din. Right now, ongoing process installation for this Civic. And then, guys, ito yung naka-paint protection film na FJ Cruiser. Mas malinis na siya ngayon. Pero of course, hindi pa tapos. Kailangan pa itong mas malinis pa. Kulang pa ito. And then dito tayo dun sa black paint protection film na FJ. So, mas marami na tayo na-installan right now. Ayan guys, so nakita nyo, nagiging itim na dahan-dahan. Ito medyo challenging yung mga part na ito eh. Ito yung challenging siya yung mga side mirrors kasi maraming curve. Yan, we always take our time. So, and then ito yung kay Sir Robbie na Toyota Tamaraw. I think ongoing na siya ng coating. Nag-coating na sila doon sa likod. Then, after nito, finishing na tayo. So, mas glossy na siya, mas malinis na siya, mas protected na siya. At the same time, mas madali na alagaan. So, yan lang naman guys. Nag-update lang ako ng konti para at least makita niyo yung mga progress ng mga projects natin dito sa Wash Authority. So, tapos na yung break ng mga staff natin. So, right now, ayan, tutuloy na sila. Nag-install na sila ng ating ceramic. Alright, stay tuned. So, ikahin muna tayo sa mahal. Okay? So, tapos na natin linis sakyan. Bas na lang napalinis natin kasi busy na sila. ang hirap naman magkalugar sa sarili nating shop. Aray ko! Kaya okay lang yun. Priority natin yung mga kliyente natin. So guys, pupunta na tayo ng Cali. Napabomba na natin yung sakyan. Patollgate na tayo. Libre pa tayo ng kape ni Mrs. Hey, does anybody want coffee? Ewan ko ba, bakit adik na adik ako sa kape? Parang kahit wala kang kain, basta may kape ka. Parang cold brew na yata yung yung dugo ko. Pa-NLEX na tayo guys. I think yung biyahe natin would take around 1.5 hours siguro. Hopefully, hindi tayo matraffic. Kasi kailangan pa natin bumalik agad kasi may mga trabaho pa tayo na iwan. At the same time, meron pa tayong i-check na isa pa natin project. So, yan talaga. Pag negosyante, busy, pero masaya. Adventure lagi. Everybody, let's go! Bawat araw, adventure. Di mo alam kung may mga surprises na gagawin. So, okay lang naman. At least hindi ulit-ulit yung ginagawa mo. Hi guys, so malapit na tayo sa EasyFix. Salamat sa Diyos na naman. Dinala tayo ng matiwasay ng sasakyan natin. Sa biyahe natin sa NLEX, sa Skyway, portable. At least mapapa-maintenance natin. At least mache-check na nila kung may mga kailangan ayusin, di ba? Habang maaga. Yan na, nauna na ang aking mahal na misis. Bawal kasi natin yung patakbo eh. So guys, yan, pakita ko ito ang EasyFix. Ang Disneyland ng mga Mercedes na dito. Yun naman, lahat ng magagandang lumang Mercedes-Benz na dito may na-maintenance. Okay, tara, baba tayo. Ayun si Kuya Nonong. Tapos din yung temp kanina sa NLEX nung tumigil kami. Anong tumigil? Alam ko nung tumatakbo eh. Hindi nung parang traffic. Gusto daw niya yung misis yung gano'n.
Kahit ako gusto ko yan eh. Kuya Nonong, anong model to? 86? Guys, si Kuya Nonong pala. Siya yung head mechanic nila dito. Ilang taon ka ng Kuya Nonong? 33? Guys, di pa ako pinapanganak. Nagme-mekaniko na siya ng Mercedes. Kaya sigurado, pag sa kanya mo dinala. Ang galing! Ang galing! Kuya Nonong, pacheck ko yung Mercedes. Service to, no? Oo, lahat. Tapos palit na rin siguro ng langis. Yan yung problem ko eh. Yung sa minor niya, minsan nagwawala. Tapos, di ko rin sure kung ano eh. Yung sa susian, ayusin na rin natin, kuya. Yung tumbler. Tapos wala na, hindi na sumama yung center lock eh. Tsaka kung kaya nating balik sa, original. Mga fish lang yan. Guys, pag kay Kuya Nonong, 5 minutes lang, gawa yan. Pero syempre, hindi natin siya mamadalhin kasi busy siya. Napansin ko rin, kuya, pag mainit na, siya nagwawala eh. Pero yung kaya, kapag naka-idle lang, tapos mainit, ano kaya ang reason? Kasi sa traffic din yung problema. Pa 100 siguro. Tumakas 100 yan. Oo. Yun, may problema ko. Pero pag ito kainit, Oo. Ganun talaga? Ganun daw talaga, guys. Siyempre, luma na yung sasakyan. Pero anong baka naman pwede mo yung pasyal kasi mas alam mo yung mga sasakyan. Tara guys, pasyal natin. Pakita ni Kuya Nonong yung mga Mercedes na nandito. So guys, papasyal tayo ni Kuya Nonong dito sa sa shop nila. Kuya Nonong, pasyal mo naman sa mga Benz niyo. Anong unit to? 107. 107. Ano siya, no? Convertible siya? Grabe. So anong ginagawa dito, Kuya Nonong? Convertible. Yung bubong niya? Soft top. Pero lahat okay na. Overall, okay. Grabe guys, sobrang hirap na maghanap ng mga ganito. At the same time, kapag di mo alam kung sino yung mekaniko mo or sinong expert dito, syempre mahirap din i-maintain, di ba? Pero, ayun, dito naman sila. Ano pang yung mga medyo kakaiba dito? Ito, maganda rin to. Pampanga. Pampanga galing to? Guys, sa Pampanga pala galing to. Double carburetor naman yan. 108 baht. Diesel ba to? Gasolina. Gasolina. Double. Guys, pangarap ito, 108. So, Clark, taga Pampanga may-ari. So, madalang lang, no? Pero dito talaga siya na-maintain, kuya? Ngayon pa lang. First time. Madaming problema. Pero ngayon, Preno na lang, naayos mo na. Hindi pa, walang makuha ng master. Mahirap na maghanap. Mahirap na. Pero nagagawa naman ng paraan yan, kuya. No? Guys, kung may luma kayo Mercedes, o kaya nagpaplano kayo, no? Na mag-build ng lumang Mercedes, kaya kuya, no? Kapag kakatiwalaan sila, hindi ka manghihinayang sa gagastusin mo. Halo yung langis at saka tubig. Ito ang mahal. Presyo ito, 14 million. Oo. Guys, 14 million. Pero ito yung mga sikat ng mga pagoda. Grabe, sobrang classic nito na Benz. Kung meron ka nito, hindi mo na ito bebenta. Dito sa EasyPix, every time na pupunta ka dito, lagi may pagoda. Iba-iba. Pero guys, dito kasi, pag nagpagawa ka, ini-schedule talaga. Kasi kapag naka-schedule ka, mapaprioritize ka nila. At the same time, hindi nila hayaan tumagal yung unit mo. Gagawa nila ng paraan. Nakakatagal lang naman kasi dito, hindi yung process eh. Yung sourcing ng parts no, kuya. Kasi syempre, classic car, vintage car. Tulad ng sabi ko sa inyo nung dati, syempre, yung pyesa, hindi ganun ka-available. Sometimes you have to source abroad. Ganun. Guys, ito yung SEC to, di ba? Tama ba? Yung si Daddy Nesty, meron siyang ganito. 300 SDL naman siya. 4-door siya. Pero ito yung 2-door variant. Parang mukhang nire-restore din to ng Ito actually isa sa mga pangarap ko din to na car. Kasi sporty siya, elegant siya, very luxurious pa rin siya. At di ba, ang ganda ng suspension nito. Compared do sa 124 natin, maganda ang suspension nito. Tapos, Hindi mangyari yan. Mang Larry. Mang Larry ay. Nakilala ko rin si Mang Larry dito eh. Dito, siya yung maraming Benz pagpacket ka ng Tagaytay. Shoutout sa'yo, Sir Larry. Guys, so ito yung S-Class. Before the 126. So 116 to. No, ito yung bago mag-model na ganito. V8 daw siya. Kaso nangyari dito, parang nagkaroon yata ng nasunog. Aray ko! Pero ayun, so kaya dinala dito, kaya aayusin din nila. Grabe guys, ang dami dito. Lahat from pinakaluma hanggang doon sa mga medyo modelo. Yan, dito lahat dinadala. And di ba Kuya Nonong, hindi kayo tumatanggap ng ibang brand? Hindi. Mercedes lang. Sobrang niche ng shop na to kasi Mercedes lang talaga yung ginagawa nila. Mag-hi muna tayo kay Ma'am Glenda. Guys, dito tayo kay Ma'am Glenda. Siya yung lagi kong binibigla kapag pupunta ako dito. Dapat by schedule pero minsan message ko siya. Pababa na ako ng Skyway. Pero buti lang mabait sila. Love nila ako. Guys, dito tayo sa office nila. And si Ma'am Glenda, siya yung usual na nagpapaschedule. Sa kanya tayo nagpapaschedule kay Madam. No? Dito yung office nila. Minsan dito ako nakipagkwentuhan pag pinaparush ko yung sasakyan ko. Ma'am, yung Benz ko, usually papa-maintenance ko and then usually kasi kapag pupunta ako dito, alas 7, alas 8. Pero kailangan ko yung sasakyan dun. Pero alam ko kasi busy kayo, ma'am. Kaya sabi ko, iwan ka na lang. Kung gaano katagal na ako customer?
taon na rin, no? Siguro po mga 3 years, no? 3 years na rin, tagal na rin, no? Kaya yun guys, kung makikita nyo, sobrang tagal na nila Sir tsaka ni Ma'am. Kaya na-experience sila and of course, they're doing it for a very long time. Kaya kabisado na nila. Tsaka si Ma'am Gleda, mabait ko. Lagi ko siyang kinukulit. Yung kinukulit. PM nyo na lang siya kung sakaling may kailangan kayo. O, paano guys? Ano muna? Papakote muna ako. Tagal na nila ang kliyente guys. Sa lahat ng shops na napuntahan ko, kumbaga sa kanila ko nabigay talaga yung tuwa. Lunchtime na, so hindi na natin sila gugulahin. Tara, punta na tayo sa susunod nating trabaho. Okay? Bye-bye. Okay, so okay na, naiwan na natin yung kotse natin sa Easy Fix. Ano, nakakatawa talaga dun kasi mababait yung mga tao dun eh, tsaka maayos silang kausap. Parang sa Wash Authority. Guys, pasensya nyo yung yung sakyan namin, medyo Sampaguita. Pero itong Sampaguita na to, may kwento to eh. I think, hindi ko maalala kung team building na yun ng shop. Pero basta nag-order ako sa Jollibee, tapos may matandang lola na lumapit sa akin, tapos in-offer niya yung Sampaguita. At tapos, binigyan ko siya kasi naawa ko eh. Laking lola kasi ako. Pagdating sa matatanda, sobrang lambot ng puso ko. Kaya yun, binigyan ko siya ng kaunti, no? Share your blessings of course. Tapos bigla niya inabot sa akin yung Sampaguita. Ako naman, tinanggap tinanggap ko. So yun, may konting kwento to. Pero yun, palanto na siya. Pero okay lang. It reminds me na somehow, for today, or isa-isang araw, diba, may natulungan ka kahit maliit na bagay lang. So ngayon, biyahe na tayo. May kukunin lang tayo na pyesa ng Suzuki Vitara ng sakyan namin. Kasi nagloko na yung Bluetooth. Alam niyo naman, ang hirap mag-drive ng walang sounds. No? Nakakalungkot, diba? Parang nakaka-depress kapag ganun. Kaya ayun, may in-order ako. Tingnan natin. Sana maganda. At sana compatible. Kasi tayo na lang mag-install sa shop. So after nun, punta tayo sa isa pa nating project. So pupunta pa tayo ng Bataan. So medyo busy tayo today. Pero okay lang. Saya naman. Kita nyo naman yung mga tao sa Easy Fix. Nakakawala ng pagod. No? Tsaka parang Disneyland ko yun. Nakikita mo lahat ng mga, kumbaga, pangarap mo na vintage cars na Mercedes. Tapos makikita mo talaga doon na simple lang talaga yung sa atin. No? Dami pang mas magandang model, mas rare na model. No? Pero of course, saya naman tayo doon sa kotse natin. Ayun guys, biyahe muna tayo and then mamaya update ko kayo. Alright? So guys, malapit na tayo sa shop. Sobrang productive natin ngayon. Dami natin nagagawa na. Nakukulangan na ng space yung shop natin, no? Dati akala namin ng world ko, hindi natin mapupuno. Ngayon, thank you sa inyo. So guys, tara. Okay naman guys, okay na yung unit. So hintayin na lang natin si Sir Robbie. Okay na, na-final na rin nila. Pati loob na linis na din. Mas glossy na siya. Mas makinang na siya compared before. PPF na rin yung hood niya. So ito yung maganda sa PPF. O tingnan nyo sa mga spotlight. Wala talagang mga gasgas. Kaya ganda rin talaga ng color paint protection film. So it's an option talaga. If you want to change the color of your car. Hintayin na lang natin si Sir Robbie. Hopefully mapasaya natin siya. Okay na yung trabaho natin sa shop ngayon. So, last na tayo ng Bataan. Tignan nyo guys, sobrang busy natin. Buti na lang, very reliable na yung team natin at yung management natin. So, everything is in order naman, process naman, schedule naman tayo. Kaya tayo sa isa pa natin kailangan na schedule. Alright? Tara! So, ito, malapit na tayo sa Pilar Shop, Bataan. Dito sa may Pilar, Bataan. So, malapit lang siya, no? Malapit lang siya sa Balanga, sa mga taga-Bataan. So, malapit din siya sa Nicos Mountain Hideaway. So, kung galing ka ng Balanga, going to Mariveles, pakanan yung Nicos, dito sa flyover, pakaliwa naman yung Wash Authority. Check lang natin, progress natin. Guys, ito yung dahilan kung bakit wala kaming mabili ng misis ko. Aray ko! Bakit wala kaming mabili na gusto naming bagay. Kasi may mas kailangan kaming gawin. So ito guys, ito yung LTO. LTO dito sa cross LTO. So guys, dito sa right side yung shop natin. So after ng mga trees na to, kita na natin. Pero grabe nakakatuwa kasi sobrang laking milestone, no? Napakalaking milestone ito. Pangarap lang to, guys. Pangarap lang. Ayan guys, so dito sa daan, kitang-kita na siya. Ayan guys, Yan ang Wash Authority Bataan. So, mga taga-Bataan, serve natin yung area dito. So dito naman yung LTO, Bataan. So magkatapat lang tayo. Dito mas malaki yung ang shop natin. And of course, we always aim for excellence. Grabe guys, alam nyo, yung bakal na yan, miyata na sana ninyo. Sorry. But it's really nice to see. It's really nice to see. Grabe, sobrang nakakatuwa. Ganito pala yung feeling ng nagpapagawa. Although pangalawang pagpapagawa na namin to. Pero ito kasi talagang from scratch, guys. From scratch. Sobrang laking milestone nito sa amin. So, dito namin din ibubuhos pa or yung mga ilalaan yung mga time namin and hopefully maging successful ito as much as paano successful yung Wash Authority San Fernando. And of course, kung paano natin yung i-handle. Ganun din natin ito i-handle. Mag-duty rin tayo dito. Mas busy na Boss Gene ang mangyayari ng
So tara guys, check natin. Lipin natin kung ano na nagawa niya. Tara, pasyala natin yung shop ngayon. I-beam na tayo, packet na tayo. Hopefully by end of May or June, sana, hopefully, matapos natin. Ito, mas malaki yung capacity niya compared sa Wash Authority San Fernando. Kasi we made sure na nanigurado na kami na mas marami tayong ma-accommodate, no? Saka mas marami tayong services. Hopefully na ma-provide dito. Ayan, si Bossing. Sinecheck niya ang kanyang hacienda. So, yung mga nakita namin na improvements, no, na hindi na namin magawa sa San Fernando dahil limited space namin, dito na namin, in-implement. Wow! Ito, magkakaroon na tayo ng car wash and of course, filtered water by Watermax Enterprise, of course. Ang goal namin ng wife ko is, of course, to provide the best service possible in terms of detailing and car wash sa mga taga-Bataan. And of course, good after-sale service. And yun lang naman. And syempre, to meet a lot of new friends, diba? Marami ulit tayong makikilala mga bagong kaibigan dito. Diba? Tara, lakad-lakarin natin, ikot-ikotin natin. So I think this lot is 2,400 square. So this is the phase 1 of Wash Authority. Marami pa kaming projects, pero syempre, secret. Tignan mo na yun. Marami pa kaming plans. Yung top area natin, floor area natin is 1,500. For Wash Authority alone. So, for phase 1 and 2 for Wash Authority is 1,500 din. 1,500. Pero right now, nasa phase 1 pa lang tayo. So right now, ito, I think this would be our office. Ito, this place. Ito yung detailing natin, and dito yung entrance natin. And of course, magkaroon tayo ng temporary car wash area dito. Temporary muna. Kasi we have better plans. No? We have better plans. Pero syempre, kailangan natin yung time and of course, budget. So, kino-consider din natin kasi yan eh. Nakakatuwa, no? Parang pag tinitin mo, parang ang laki, no? Na-imagine mo na siya, no? Grabe guys, so, totoo lang, sobrang laking ito, milestone na para sa aming mag-asawa to. Kaya syempre, since malaking milestone siya, mas talagang pupusuan yung trabaho. Nakaka-speech. Nakaka-speechless. Masabi, pag nakita, nung kasing nung foundation pa lang, hindi mo kasi nakikita eh. No? Tapos puro mga buhangin lang, hinuhukay nila and everything, no? Ngayon natuyo na yung mga I-beam, parang grabe, no? Hindi ako mapaniwala na papagawa namin ito ng mag-asawa. Yung area kasi, Bataan is one of the, I can say, na fastest developing area dito sa Luzon. Tapos magkakaroon pa tayo ng bridge to Cavite. So, kumbaga kami, since malapit yung puso ko sa Bataan, kasi taga-Bataan yung wife ko, and of course, ang experience ko dito, napakaganda, napakababait ng mga tao. So, ito yung nakita kong isang place kung saan namin itatay yung Wash Authority. And if this is successful, and we learn the ropes kung paano i-manage yung dalawang shop, we perfect the process. Pero sa susunod, kung saan tayo kailangan, pupunta tayo doon. Pero for now, focus muna tayo dito. Alright. So guys, marami tayong na-accomplish today. Okay na rin tayo sa mga kailangan natin gawin dito sa project natin sa Bataan. Nandito na rin tayo. Might as well pasyalan na rin natin yung parents ni Nina. So nasa Nicos Mountain Hideaway sila. Kaya doon tayo pupunta ngayon para makapag-relax tayo ng konti bago bumalik ng Pampanga. Tara, samahan niyo kami. Guys, dito tayo sa Nicos. Sobrang nakaka-relax dito. Nasa likod lang siya ng Mount Samat. Very accessible din siya kahit nakakotse ka lang. Kaya kasi na-cemented road na siya. So perfect to kapag gusto nyo mag-relax ng family, private na mapupuntahan. Tsaka kung may event kayo, kasal, debut, birthday party, perfect place to. Like overlooking siya ng buong area ng Mount Samat. Kaya ang ganda dito. So guys, kung mabot kayo sa part ng video na ito, thank you very much. Sobrang na-appreciate ko yun. Sana nag-enjoy kayo. Tulad ng pag-enjoy ko na i-share yung araw ko sa inyo. Medyo marami tayong ginawa today. Medyo pagod ng konti pero masaya naman eh. So, ayun guys. Sana ma-like, share this video and comment down below kung may mga gusto kayong makita ng mga projects natin sa Wash Authority. And kung gusto nilang mag-visit dito sa Nicos Mountain Hideaway, message nyo lang yung page nila. Nasa Facebook sila, Nicos Mountain Hideaway, or nasa Airbnb din sila. Guys, thank you very much. This is Boss Gene. Signing out.